Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa Daily Tribune. Tungkol ito sa isinampang disbarment case laban kay Atty. Vic Rodriguez. Ito po, title: Vic Rodriguez faces disbarment case over alleged breach of confidentiality. A disbarment case has been filed against former Executive Secretary Vic Rodriguez for allegedly breaching client confidentiality through revelations in his book about President Marcos Jr.'s 2022 campaign. Ito po yung Kingmaker na libro. Nabasa ko na ito, ang gandang libro. Sa mga hindi pa nakakabili, ay highly recommend basahin nyo ang librong ito. Totoo lahat ang nakasulat. Sino ang nag-file ng kaso? Ito, si Jason Binay. Jason Binay, nephew of former Vice President Jejomar Binay, lodged the complaint accusing Rodriguez, who also served as Marcos legal counsel, of violating his professional duty by revealing confidential matters from the President's 2022 campaign and early months of the Marcos administration. Nabasa ko ang librong ito. Wala naman akong nakitang mga bagay-bagay doon na dapat hindi malaman ng publiko. Pasalamat nga ako na sinulat ni Atty. Vic ang librong ito para mas maliwanagan ang taong bayan ano ba ang nangyari nung kampanya. Ano yung strategy, ano yung ups and downs sa kampanya. Again, napakagandang libro. Nagtataka ako, bakit sampahan nila ng kaso sa Atty. Vic nang dahil sa libro na napakaganda. Bestseller na libro ito eh. Ang hirap bumili nung una, ngayon siguro mas madali nang makabili. Ayan. Binay said the alleged breaches were detailed in Rodriguez's book Kingmaker. Ito ang statement ni Jason Binay. In my view, the disclosures, regardless of their truthfulness, yun inaamin ng nag-complain na totoo, regardless of their truthfulness, were not mere storytelling but a calculated act tied to personal interest and political ambition. Wala na ito. Such actions prohibited under the Code of Professional Responsibility and Accountability, misuse client confidences, and undermine public trust in the legal profession, especially when committed by someone closely tied to the highest office of the land. I seek not political confrontation, but the guidance of the Honorable Court to educate future members of the bar like myself on the uncompromising standards of integrity, loyalty, and professionalism that must govern our conduct. Anyway, alam nyo naman, politika. Sige, you cannot put a good man down. Yan lang ang masasabi ko. Isa sa mga matitinong opisyal sana ng Marcos administration kung nagtagal, ito si Atty. Vic Rodriguez. Pero nyo, yung pagtulong niya kay BBM, yung 2016 na vice presidential protest niya, walang sweldo yun. Walang pro bono lahat. Tinulungan niya si BBM dahil kaibigan nga. Tinulungan niya para mag-file ng
ng protest sa pagkatalo noong 2016 vice presidential election, walang bayad. Even after nang nanalo na ang Uniteam, nag-serve si Attorney Vic ng alos 3 months. Not a single centavo, wala siyang tinanggap na sweldo. Nakilala ko ng gusto si Attorney Vic nang dahil sa librong ito. Nakita ko dito yung kanyang tunay na character, integrity, professionalism, commitment, devotion, lahat na. Tapos, ito pa, sasampahan nila ng kaso, so be it. Yung inaamin nga ng complainant na totoo ang mga nakalagay doon. So, hindi ko maintindihan yung confidentiality. Wala namang mga, kung ano lang talagang nangyari nung kampanyahan. Kumpleto mga resibo kasi doon eh. Kung ano yung mga sinulat, mga footnote, mga ano, nandun lahat. Kaya, again, bili na kayo ng Kingmaker book. Mag-order kay Miss Yosek Pam. Yung channel nila is Third Floor Studio. Diyan kayo makakabili. Ako, I was so lucky. Pinadalhan ako mismo ni Attorney Vic ng libre with dedication. That time, nakabakasyon ako sa Amerika last year. Pinadala niya ako sa Amerika ng kanyang libro at that will be one of my most treasured gift from a friend, from somebody who talagang isang loyal citizen of the Republic na masugid, isa sa mga maisog convenors. Sayang, hindi siya nanalo nung election 2022, but 2025. Sana kakandidato ulit si Attorney Vic sa 2028. Line up ni BP Sara. Ito na siguro. Baka matulad siya kay Senator Marcoleta noong 2025. Hindi siya pinala, doon to nag-withdraw. Kailan nakita niya, mahina siya. Ngayon, lumusot na siya. Sana ganyan din si Atty. Vic lulusot na maging senador sa 2028. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin, income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero, libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon mag-atop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na Mogsen. Mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil sa kisani ma. Matumba na mo. Una ni ang ilang kahimtang. Karon no managit sa pag-atop nindot na gitngatan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat at nagikulonan. Nagpasalamat kung Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Sawat nga mo di nang ma-upload na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko karon nga. Di na biulonan gyud. Oo.
So pila na dito katuig imong balay? Duha na katuig. Antos gini sa mong balay nga ba na kalot na pero kaya mo kanya po sa tanto na sa mo kanya mo tulog adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa ating sino.